Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Sino pong kasalanan? Sa mga gobyernong nauna, si Cory may kasalanan kaya nagtuloy-tuloy yung kanilang pakikipaglaban? Si Ramos po ba may kasalanan kaya tuloy pa rin sila sa pakikipaglaban? Si Erap po, si Pangulong Duterte po ba? Lahat po ba na nauna, lahat po sila pare-pareho hindi seryoso sa kapayapaang sinasabi mo ngayon, Speaker Martin? Ibig mo sabihin, ang nakaunang nakaisip na makikipagpistok etong gobyernong ito? Talaga? Kayo ang unang nakaisip na makipagpistok dito sa NDFP? Wala pang iba? Wala pang nagtatangkabang iba? Ano po ang karanasan natin sa kanila? Sinabi po ba nila? No? Natawa naman ako kay Mr. Kiss. Yan si Romualdez, sumusunod lang yan kay BBM. Si BBM batikosin mo. Cool ka lang. Di ba? Sabi mo nga, sumusunod lang. Ikaw din, nakikinig ka lang sa akin. Di ba? Kung ano yung pinakikinggan mo, dalawa lang gagawin mo. Is either hindi ka na makinig, lumipat ka ng channel, o patuloy ka makinig. Di po ba? Okay. Ulitin natin ang katanungan. Speaker Martin, ito po bang gobyerno na to ni PBBM? Gusto isama yung PBBM? Gusto niya marinig si PBBM. Kayo po ba ng pinsan mo ang una nakaisip ng pistok? Hindi po. Bigo po ang mga nauna sa inyo. Nabigo po lahat. Pero wag nyo pong sisihin. Ibig po bang sabihin lahat po ng presidente, sila po ang nagkamali sa pakikipagpistok? Sila po ba lahat ang nagkamali sa kanilang pakikipagpistok? Okay, ano po pagkakaiba ngayon ng pistok ngayon? Nangako po ba ngayon ang mga kausap nyo, kakausapin natin, na isusuko na nila ang armas nila at lahat sila magbabalik buhay? Wala pong pinapangako. In fact, ang nabasa ko, nagdedemanda po sila na tanggalin ang NTF-ELCAC at i-repeal ang batas ng anti-terror law. Paano po matatapos? No? Kung ang gusto lang pala nila ay makaluwag sila kasi pinatatanggal nila yung batas na naghigpit sa kanila eh. Pinatatanggal nila yung programa na naging matagumpay laban sa kanila. Yun po ang kauna-unahan nilang request. Kaya nga nagsabi si Secretary Galvez, dating General Galvez, wag po kayo magdemanda muna na kung ano-ano. Kung gusto natin ng kapayapaan. Ano po, matuto dapat tayo eh. Yung mga dating rebelde na nasa matatasang posisyon, napakinggan na po natin yan, paulit-ulit sila. Ano po ang ginagamit nila para magpakalakas muli? Pistok, usapang pangkapayapaan. Malaya na po sila na lakbay-lakbay sa buong Pilipinas. Nako-consolidate nila yung kanilang mga kasama. Yan po ang posisyon ni Sara Duterte. Ito po, Mr. President, the government statement on NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at panlilinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review this proclamation and agreements. O yan po, dalawa po yan. Mamimili po kayo. Yung isa po ay para sa pistok na ang pinanghahawakan niya ay tama na ang digmaan. Sino po ang pwede niyong mautusan na tama na ang digmaan? Gobyerno po ba nandidigma sa tingin niyo all this time? Yung AFP ang problema?
Pagod na ang mamamayan. Tama po yun. Kaya nga po tuwan-tuwa tayo sa NTFL CAC eh. Hindi naman po patayan lang yung NTFL CAC eh. Ang dami na po napasuko dahil sa programa na yan. Pagod na tayo ang mamamayan sa kaguluhan. Bigyan natin ng pagkakataon ng kapayapaan. Tama po yun. Binigyan na po natin sa way nila eh. Pisto, tigil putukan, hindi pa rin po natatapos. Sa way naman natin, NTFL CAC naman. Yung sa paraan naman po ng gobyerno sana, Speaker Martin. Kaya masarap po ngayon. Talagang naglalantaran. Narito si Speaker Martin, sinasabi niya, gusto niya makipag-usap dyan. Pisto, kahit na hindi naging matagumpay. Lahat ng naging pangulo, as in lahat na nakipag-pistok sa kanila, wala pong na ito po ang samantalang ang Vice President ng Pilipinas, humahalaw po siya. Napatunayan na sa kasaysayan, tinitignan niya. As a leader, dapat po ganun. No? Titignan mo yung kasaysayan, ito bang mga to? Yung nagpapautang po may CI pa eh. Ito bang papautangin namin na to? Isi-CI pa po yung mga kumukuha ng motor. Totoo bang may trabaho to? Baka tambay lang to, isang lalang yung motor namin. Sa atin parang, magtiwala lang tayo dyan. Yun po ba? Masyado tayong matiwala. Masyado tayong matiwala. Okay. Tignan po natin yung nangyayari sa kapaligiran pa. Bukod po dyan. Mamaya po yung mga question niyo ha. Sabi po ni Risa Ontiveros, a diplomatic protest is not enough according to Senator Risa Ontiveros following the reports that 135 Chinese vessels had swarmed Julian Felipe Reef. Galing talaga ni no? Kung hindi na po sapat ang diplomatic protest, ano po suggestion niyo? Gaya na! Nanggaya na naman ako ng bosog. Ito po ang pinaka nakakarimarim na no. Okay. Ito po, tingnan nyo po pakinggan nyo lang po to. Alam po na kung bakit ayaw ng usaping pangkapayapaan ni So. Sabi nito ni Piloso Potasio. Baka naman ng mga Duterte na nagpapatakbo o may control ng NPA at sila nakikinabang sa revolutionary tax. Antindi, no? Antindi ng imagination nyo. Ano yun? Kunwari lang yung Lalakas nilang, ang lakas ng loob nila magbintang mga kaibigan, paratang, grabe sila, sampa ng reklamo ni Castro. Naglolokohan lang sila ni Pangulong Duterte. Speaking ng galit na galit po sila na hindi raw nagpakita si Pangulong Duterte doon sa pagharap. Ginagalit lang talaga kayo. Diskarte. Bakit kayo pasasayahin? Di ba? Bakit naman kayo pasasayahin? Bakit kailangan kayo masunod? Kayo na nga nagreklamo, kayo pa rin masusunod kung anong gagawin ni Pangulong Duterte. Pero ang latest po dyan, ganito po. Ang latest dyan ay si Pangulong Duterte po, opisyal na pahayag ng kanyang mga abogado, hindi po nila natanggap yung subpoena. So hindi natanggap, pero meron pong abogado doon na nagpakilala na sila ay abogado ni Pangulong Duterte. Ngayon lang po natanggap. So sa makatuwid mga kapatid, ang nagaganap po ngayon, Duterte, kalaban na lang. Mamamayan na lang po ang kakampi ng mga Duterte. Ito po ang masakit sa atin, no? Instead po na tama yun mga kaibigan, yung mga naniniwala lang talaga sa kanila ang nagiging kakampi nila ngayon. Taong bayan mga kaibigan. Ito, dito ako nasasaktan Yung parang normalidad na lang yan. Na mawawalan na, huwag na tayong humingi pare-pareho ng katarungan. Wala na po, alam niyo po ngayon kung nabalitaan yan nung panahon ni Duterte, nag-iingay na po yung mga dilawan nun. May mabalita lang na may COVID, mag-iingay na po lahat Ngayon po, panay atake lang po sa Duterte. Si Laila de Lima po, atake lang din sa Duterte. Grabe po mga atake ngayon. Pati nga po yung sa MSU na bombahan,
May mga dito po sa Twitter, hindi ko po alam kung paano po yan nakakalusot sa mga Twitter na inilulusot po nila yung ang mga Duterte po ang may kagagawa na naman. Pati po Lord of all drug lords. Yan po ang sinabi ni Trillanes ngayon. Ang Lord of all drug lords daw ay si Pangulong Duterte. Ang tanong lang, may naniniwala pa ba sa inyo? Wala. Nga. Pagdating po dyan, grabe, no? Ang lakas nilang no? Ang lakas po nilang mag-akusa. Parang ang sinasabi nila, kaya hindi nalutas yung problema ng droga dahil si Duterte talaga ang kakampi ng mga, grabe yung twist na ginagawa niyo sa mga tao. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.